Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya. Tayo po ngayon ay nasa ika-10 yugto sa buhay ni Moises. Ano po? At muli ako'y bumabati sa inyo ng isang masaganang bagong taon. At happy Sabat din po doon sa mga kapatid natin na nangingili ng Sabat, sa mga Seventh-day Adventist. Happy Sabat po sa inyo. Marahil lang iba sa inyo ngayon ay abala na sa pagluluto, sa paghahanda, sa pagsalubong ng bagong taon. At kami naman po mga Adventist kami po ay abala naman sa paghahanda dahil ngayon ay araw ng Sabat. Ipagpapatuloy na po natin ngayong gabi ang tatalakayin natin sa buhay ni Moises, yung siya po ay nakikipagtalo kay Faraon. Pero bago po natin pasimulan, ay hihingi muna po tayo ng guidance sa Diyos upang atin pong maintindihan at samahan tayo ng banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy yung pinagkakaroob sa amin, mga pinapahiram niyo po sa amin, lalo na po sa buhay at kalakasan. Salamat po, Ama, sa muling pinagkatiwalaan niyo kami sa mga bagay-bagay sa loob ng isang linggong nagdaan na kami po ay inyong ginabayan, pinatnubayan sa tulong na inyong mga banal na anghel sa tagubilin ninyo. Salamat po din sa mga ideas, sa mga pagsaway niyo sa amin, sa bulong ng inyong banal na Espiritu. Ngayong gabi, Ama, muli po kaming hihingi ng awa sa inyo, hihingi ng tulong at katalinuhan upang ang lahat po naming pag-uusapan, gagawin, ay maging kaayon sa inyong banal na kalooban at ito po'y maintindihan namin. Humihingi din po kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli ay marami pong salamat sa inyo at ako po ay sasamahan nyo ngayon. At yung iba nga po ay palagay ko ay naghahanda na at para salubungin ang bagong taon at 2022. At tayo po ay magsisimula na sa ating gagawing programa. Ano ba yun? Nawala. Uy. Okay. Tayo po ay nasa yugto na ng anong oras na ba? It's already 7:06. Ano po? Ako'y bumabati sa inyo ng muli ng isang Happy New Year. Ano po? Okay, tayo po didiretso na. Naputol po ito nung nakaraang linggo. Ito na po yung susunod na kabanata. Ano po? At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka. Bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Faraon. At sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran na, sapagkat ngayon ibubugso ko na ang lahat ng aking salot. Ito po yung salot. Ano po? Sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Ito po yung warning ng Diyos kay Faraon. Pinapasabi niya ito sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Ano po? Paano yun? Okay. Paano ba? Okay. Okay. Ang sabi pa rito ay, sapagkat ngayon iniunat ko na ang aking kamay upang saluhin kita at ang iyong bayan, salutin kita, hindi saluhin. Salutin kita at ang iyong bayan at nawala ka na sa lupa. Alam niyo po mga kapatid, mga kapamilya, ito pong si Faraon ay matigas talaga ang ulo.
Napapanahon din naman sapagkat ngayon ang mga tao ay matigas ang ulo. Alam na nila ang katotohanan pero pinatitigas pa rin nila ang puso nila. Pilit na ginigiit yung kanilang sariling katuwiran. Tulad ng ano ni Moises, pagsasabi sa kanya na sa utos ng Diyos ay ayaw niyang maniwala. Marahil ay hindi, naniniwala pala siya, naniniwala. Kasi nakikita niya yung mga salot na pinapadala ng Diyos. Ang ginagawa niya ay papayag siya, tapos pag wala na yung salot, babaguhin na naman niya ang deklarasyon. Okay, sabi nga ay, sapagkat ngayon iniunat ko ang aking kamay upang salutin ka. Sasabihin, sasalutin na naman at ang iyong buong bayan at ang iyong bayan at nawala ka na sa lupa. At ang sabi pa rin sa susunod na talata, dato pa totoong totoo, ang sabi, na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakita sa iyo ang aking kapangyarihan at upang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Pinakikilala na talaga ng Diyos na siya ang Panginoon. Siya ang may akda ng lahat. Walang ibang makapangyarihan kundi siya lamang. Itong si Faraon ay nagpapanggap lang. Nagmamalaki ka pa. Nagmamalaki ka pa ba laban sa aking bayan na ayaw mo silang payaunin? Yan ang patanong ng Diyos kay Faraon sa pamamagitan nitong magkasamang Moises at Aaron. Narito, bukas sa ganitong oras ay magpapaulan ako ng malakas na granizo. Ang granizo po, ito ay nakakatakot. Ito po ay bato na may halong apoy. Na kailanmay hindi nagkaroon sa Ehipto mula ng araw na ito na itayo hanggang ngayon. So hindi pa sila nakakakita ng granizo. Wala pa silang alam o idea kung ano ang granizo. Ngayon ngay magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop, sabi kay Moises. At lahat ng iyong tinatangkilik sa parang sapagkat bawat tao at hayop na maaabutan sa parang at hindi may sisilong ay lalagpakan ng granizo at mamamatay. Ibig sabihin talagang nakamamatay itong granizo. Biro nyo, batong malalaki. Kuminsan, dito sa atin, umuulan ng, kung tawagin sa English ay hail. Ano po? Pero itong hail na to ay malamig. Parang yelo. Pero ang sinasabi rito ay granizo. Apoy po ito. Apoy ang sinasabi rito. At ang sabi sa susunod, yaong natakot sa salita ng Panginoon at mga lingkod ni Faraon ay nagpauwing madali ng kanyang mga bataan at ng kanyang mga hayop sa bahay. At yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon, pakinggan niyo po ito. Yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon ay nagpabaya sa kanyang mga bataan at sa kanyang kawan sa parang. Ayan ang sinasabi ko. Marami ang nagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Yung bang pag ikaw ay nangangaral, nagsishare ka ng iyong kaalaman tungkol sa Biblia, yung iba ay kung tawagin ay nagtetengang kawali. Yung bang parang pag pumasok dito, labas dito, binawalang bahala yung parating ng Diyos na salita. Ang Diyos naman kasi hindi siya nagsasalita ng direkta sa taong gusto niyang paabutan. Gumagamit siya ng kanyang lingkod. Ano po? Kung minsan, ang mga taong pinaparatingan ng pabalita ay nagwawalang bahala. Kung minsan sinasabi nga, kasi iba religion mo eh. Ganyan ang madalas naririnig. Minawalang bahala nila. Samantalang yung sinasabi naman natin sa kanila ay nasusulat, hindi natin imbento, hindi natin pinipilipit ang salita ng Diyos. Ang ginagawa natin ay word by word. O ibig sabihin ay salita at salita. Hindi yung basahin dito, tatalon sa ganun. Hindi po. Ang ginagawa natin ay dire-diretsong basa tulad ng ginagawa natin ngayon. Sabi sa 22, at sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magkaroon ng granizo sa buong lupain ng Ehipto.
at lumagpak sa tao at sa hayop at sa bawat halaman sa buong lupain ng Ehipto. Ayan na. Nagalit na ang Diyos. Ito po yung granizong lumagpak. At iniunat, ayun si Moises sa taas, ano po, makikita nyo, yan po. Ito na po yung ikapitong salot na sinasabi na dahil sa katigasan ng ulo ni Faraon ay maraming nadadamay pati yung mga kababayan niya. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit at ang Panginoon nagsugo ng kulog at granizo na may apoy. Kita nyo, yung sinasabi ko sa inyong hail na dumadating sa atin ay ito ay malamig. Ito po'y kadalasan kapag umuulan. Kadalasan lumalabas ito pag may ulan na minsan lumalagatok sa bubungan natin, akala natin yung kung ano, ito pala'y hail o yellow. Ano po, hindi snow ho, yellow. As in ice sa ibang termino. At ito po yung nakakabasag ng salamin ng sasakyan. Pero itong pinalunan na to ay apoy po, apoy. Sabi, at may apoy na lumagpak sa lupa at ang Panginoon ay nagpaulan ng granizo sa lupain ng Ehipto. Yan, sa mga matitigas ang ulo. Nagkakaroon ng salot. Salot po itong ginagawa na to. Tulad ng nangyayari sa atin ngayon, matitigas ang ulo. Ayan, tumataas na naman po ang bilang ng COVID dahil matitigas ang ulo ng tao. Ayaw akala nila yung sinasabi ng IATF ay gawa-gawa lang. At tuloy natin ang basa. Sa gayoy nagkaroon ng granizo at apoy at nagniningning sa granizo at napakalakas at kailanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto ng maging bansa. Kita nyo, hindi pa nangyari ito. Ayan po ang granizo. Ayan, bumabagsak. At sinalot ng granizo ang buong lupain ng Ehipto. Ayan. Ang lahat ng nasa parang maging tao, ayan, pakinggan niyo po ito, maging tao, maging hayop. Yung kanina po, binili ng Diyos, isilong. At kung sino ang tamaan, patay. Ang sabi rito ay maging tao, maging hayop at sinalot ng granizo, ang lahat ng halaman sa parang, pati halaman na damay, nasunog po. Kita nyo? At binali ang lahat ng punong kahoy na sa parang. Abay, para pala tong udit na bagyo, kaya lang ang udit ay tubig. Ito po ay apoy na may kasamang bato. Sa lupain lamang ng Gosen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng granizo. Kita nyo, protektado na naman ang lahat ng mga sumusunod sa Diyos. Sa bayan ng Diyos, protektado. Kasi sila'y sumusunod sa lahat ng utos ng Diyos. Hindi nila sinasabing lumipas na ang utos ng Diyos. Kita nyo? Protektado. Ang sabi, hindi nagkaroon ng granizo doon sa bayan o sa anak ni Israel. Kita nyo, napakabait ng Diyos sa kanyang bayan. Napakabait niya doon sa mga sumusunod sa kanya. Diretso natin ang basa. At si Faraon ay nagsugo at pinatawag si Moises at si Aaron. Ito na naman, pinatawag na naman kasi nakikita niya yung bayan ay nagkakaganon. At sinabi sa kanila, ako'y nagkasala ngayon. Ang Panginooy matuwid ba? Bumait itong si Faraon. At ako at ang aking bayan ay masama. Umaamin na ng kasalanan. Dalanginan niyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na ng sukat na malakas na kulog at granizo. Natakot siya. At kayo'y aking payayaunin at di ko na kayo bibinbinin. Natakot si first time yung nakakita ng ganitong umuulan ng apoy. Kaya bumait si Faraon. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon at ang kulog ay titigil at hindi na magkakaroon ng anumang granizo. Yan ang pangako naman ni Moises. Kasi nga, bumait si Faraon eh. Upang iyong maalaman na ang lupay sa Panginoon. Kasi ito nga, sabi ko sa inyo nung nakaraan, akala nitong si Faraon, siya ang Diyos sa Ehipto pero hindi po, nagpapanggap lang siya. Nagpapanggap lang kasi siya ang hari doon. So siya sinusunod ng mga tao. Pasahin na tutuloy sa 30. Ngunit tungkol sa iyo, sa iyong mga lingkod,
ay malalaman ko na di pa kayo matatakot sa Diyos. Naghihinala si Moises. Basahin natin. At ang lino at ang mga sibada ay nasaktan sapagkat ang sibada ay nag-uuhay na ang mga lino ay namumulaklak na. Ito po yung mga halaman. Ano po? Datapwat ang trigo at ang espelta ay hindi nasaktan sapagkat hindi pa tumutubo. So hindi po na ano yung mga trigo. Trigo po, ito yung ginagawang harina para maging tinapay. At si Moises ay lumabas sa bayan, naggaling kay Faraon at inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon at ano nga ang sabi? At ang mga kulog at ang granizo ay tumigil. Ayan. Tinupad ni Moises yung kanyang sinabi. Ito po yung request ni Faraon. Request si Faraon to para hindi na magkaroon ng granizo. At nang makita ni Faraon ang ulan at ang granizo at ang mga kulog ay tumigil, ay lalong nagkasala pa at nagbatigas ang kanyang puso. Talaga tong si Faraon. Siya at ang kanyang mga lingkod. Ayun, porque wala na yung salot. Ano nangyari? Nagmatigas na naman. At ang puso ni Faraon nagmatigas, ayan na naman. At hindi na niya pinayaw ng mga anak ni Israel gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Parang napapanahon po ito. Noong panahon kasagsagan ng COVID, tayo po ay takot na takot. Tayo ay nangangamba kasi marami na ang namatay. Na isa na po yung kapatid ko. Isa na po yung biyanan niya at marami pang iba. May mga kaibigan ako, ang kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay ay namatay. Masyado tayong naging natakot talagang panahon ng COVID. Pero ngayon na medyo maluwag na, wala na namang bahala ang tao. Kanya-kanya na namang diskarte. Wala na namang social distancing. Yung iba, ang face mask, wala sa face, nasa baba. Ganyan ang kampante na naman, pinagmamatigas na naman nila ang kanilang mga puso. Pag sinasaway, galit pa. Yung iba ayaw maniwala sa COVID. May sariling dictionary. Ito na nga ang nangyayari noong unang panahon. Sa katigasan ng ulo ng tao, may salot. Kaya sana tayo ay mag-isip-isip. Ano po? Napapanahon ito. Kaya ang nangyari, ayaw talaga ni Faraon na paalisin ang mga Israelita kasi wala na siyang magiging manggagawa. Wala na siyang mauutusan at mauuto. Kaya sa Ehipto, ay ayaw niya itong payaunin. Hanggang dito na lamang po ang ating pag-aaralan. Natapos na po natin yung isang chapter ng chapter 9. Ito po yung chapter 9 na po. Natapos na natin yun. Ngayon, sa susunod na araw, sa araw ng linggo, ano na naman kaya ang ibibigay ng Panginoon na matinding salot sa kanila? Ano kaya yun? Sana ay abangan po natin sa darating na linggo ng gabi, alas 7 ng gabi. Ayan, tama po ang sabi ni Sister Nenet, ano po? Panatag na naman ang tao. Totoo po yan, sis. Totoo. Panatag na naman. Pag nakita nyo, lalo na sa mall, parang mga nakawala sa kural. Kanina sa palengke, naku po, kaninang umaga. Kahapon pa, hapon ng Webes, magdamagan daw pala, walang katigil-tigil ang tao. Wala ka lang madaanan. Sikip, ang sikip talaga. At yung iba, hindi na nagfe-face mask. At yung iba talagang totally wala ng face mask at maraming mga nagtitinda dyan sa sample market dito sa amin. Karamihan ay wala ng face mask. Kampante na. Ayan, ang sabi sa mga jeep at bus tayuan, yan po ay pinagbigyan na ng gobyerno dahil 70% na raw. Pero palagay ko, sakay ay hindi lang 70%. Dahil nakikita ko na talagang baka after ng New Year ay baka mag-declare na naman ng makahigpitan ng gobyerno, hindi natin alam. So tayo po ay mag-pray muna para sa ating pagtatapos. Ama namin Diyos sa langit, tinamaan po kami sa istorya ni Moises na ito. Naramdaman po namin ang inyong pinapaabot na pabalita sa amin. Marami pong nagiging kampante ngayon dahil sa salot.
Sana po, Ama, ay bigyan niyo po kami ng pusong mapagsunod, pusong maunawain, pusong madaling sumunod sa inyong mga utos. Hindi naman po ito makakarating sa amin dahil hindi po kayo magsasalita sa amin ng direkta. May mga tao po kayong gagamitin tulad ng aming gobyerno. Sana po, Ama, ibigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa. Ang bawat sa amin, Ama, ay ngayon po magtatapos na naman at magse-celebrate ng isa na namang taon. Nakasalamat po kami nandirito pa. Humihingi po kami ng pagpapatnubay sa inyo sa araw-araw na aming buhay na lagi niyong pinapahiram sa amin. Nawa po maalis na rin po ang katigasan ng aming ulo. Totoo pong masarap mabuhay, lalo na po kapag kapiling kayo. Salamat po sa inyo at himihiling po kami ng masaganang biyaya at pagpapala sa darating na bagong taon. Masagana nawa, lalo na po sa pang-spiritual na kalagayan. Dahil alam po namin na temporary lamang kami dito sa mundo. Ang inyong pagpapala at biyaya ay sumaamin nawa. Kalaki pang inyong blessing sa araw-araw naming buhay at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan. Ayun, Sister Nenet, maraming salamat at sinamahan nyo kami kay Jonalyn, kay Sister Letty, kay Nicole, kay Joseph San Pedro, Sister LB, si Bel, si Inang, ayan, nandito po sila, si Nelson, at marami pang iba. Yung iba po ay isa lang ang isa lang ang naka-account pero marami ang nanonood dahil nagsi-share po sila sa iisang palabas, lalo na po yung mga smart TV. Ano po, isang account lang pero marami ang nanonood. Okay, maraming salamat po sa inyo. Muli ako'y bumabati sa inyo ng isang maligayang araw na Sabat at sana itong bagong taon ay sumagana nawa ang ating buhay. Hindi lamang po sa material, lalong-lalo na po sa pisikal na kalagayan. Sa pisikal na laging pinapahiram sa atin ng Diyos at lalo na po sa ating mentalidad na pang-spiritual. Naging magkaroon tayo ng malawak na pangunawa. Lalo na po sa mga narinig natin, hindi porke hindi natin ka-religion, lalo na po yung nararanasan ko na porke ibang religion ay hindi ako masyadong pinapansin, na balang araw mauunawaan nyo kung bakit kami nakikishare ng ganito. Wala po kaming hinahangad kundi ibahagi lamang ang salita ng Diyos. Wala po akong sweldo rito. Ang gusto ko lamang, yung natanggap kong pabalita ay ibahagi sa inyo. Muli po, salamat sa inyo at Happy New Year and Happy Sabbath. Hanggang sa muli, araw ng linggo at pakishare lamang po itong nadinig yung pabalita. Salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.